People are longing to learn of the Savior. Children are growing, not knowing He cares. Lord, let me tell them about. Lord, let me serve. Lord, let me follow. Give me a place and a purpose. Use me to do your will. Lord, let me serve wherever you need me. Make me a vessel through which you can flow. Give me a mission, a place of fulfillment. Lord, where can I be used? Lord, let me serve. Lord, let me follow. Give me a place and a purpose to fill. Teach me to serve. Teach me to follow. Use me to do your will. Ready and willing to give you my talent. Show me the task and I'll serve you today. Give me. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pasensya Pabro, na nanay ni Pastor Manny Pabro. Ako po ay nakakakilala sa Panginoon noon nang si Ate Brenda ay pumupunta sa Timbaon. Naglalakad lang sila papunta doon. May Bible study doon sa isang bahay. Pero hindi po ako inimbitahan. Talagang gusto ko lang na makinig ng salita ng Diyos. Kaya ako'y pumunta doon. Pagkatapos, inimbitahan ako nila doon sa isang activity sa simbahan. Tamang-tama naman na nandoon si Pastor Pats. Tapos nagkaroon siya ng imbitasyon. Anong una, hindi ko naintindihan yung sinabi niya na kung mamatay daw ako, kung saan ako pupunta, ay hindi ako nagtaas ng kamay dahil nga hindi ko pa alam kung ano talaga. Tapos yung inanuhan ako ni Pastor Pats, pinakausap ako kay Sister Ides. Pinaliwanag ni Sister Ides sa akin kung paano ako makakapunta sa langit kung ako'y mamatay. Yun naintindihan ko naman dahil talagang isinalaysay sa akin isa-isa ni Sister Ides at saka talagang salamat naman sa Panginoon at na madali ko nang naintindihan dahil noong hindi pa ako gospelite, maraming simbahan din ang aking napuntahan. Unang-una, nasa Foursquare kami, tapos nag-PIC, tapos nag-Seventh-day Adventist, pero hindi ko naranasan na magtanong ang isang mga workers doon na kung mamatay ako, saan ako pupunta. Kaya nung tinanong ako ni Sister Ides, doon ko naliwanagan talaga na tanggapin ko lang si Jesus Christ sa aking puso na personal kong tagapagligtas at saka magsisi ako sa aking kasalanan.
tiyak na ako'y pupunta na sa langit. Yung hindi ko talaga makalimutan. Nung tinawag si pastor ng na mag ano mag aral diyan sa sa BJ, hindi ko talaga alam na siya ay mag-aaral sa Bible School. Kaya nabigla ako yung in-announce ni Pastor Castillo na si Manny daw ay pupunta ng Maynila na mag-aaral daw sa Bible School. Nabigla talaga ako. Umiyak ako ng umiyak kasi ang ano ko noon, ang bala ko talaga noon na pag si Manny makatapos ng pag-aaral, ang ang inaasahan ko magkakaroon siya ng trabaho, tapos kung may trabaho siya, magkakaroon kami ng pera. Yun ang aking yun talaga ang aking inaano noon, ini-expect ay paano ay nag-ano nag-aral siya sa Bible School kaya sabi ko ay talagang matagal na panahon na natanggap ko na siya ay nag-aaral sa Bible School. Siguro nga sa panalangin, hindi lang talaga siguro ako sa ang nananalangin na talagang mag-ano ng ano ko kalooban ko. Kung kaya't yung huli naman, sabi ko salamat. At nakakilala din si pastor sa Panginoon at naging pastor pa siya. Dahil kung hindi, siguro hindi ko alam kung ano ang buhay niya, ang buhay namin. Dahil talagang pag ang buhay mo ay i-submit mo sa Panginoon, siya palagi ang nagbibigay sa iyo ng kaginhawahan sa buhay at saka kahit kahit ano ang mga pagsubok nga na naranasan ko ay talagang diyan ang Panginoon na tumutulong sa akin nagpapalakas ng loob sa akin. Taga Quezon City, Espilite. Nagpapasalamat kami na patuloy kayong nagsusuport sa aming anak na si Pastor Manny dahil napakalaking tulong yun para sa kanya dahil talagang kung kung wala kayo at saka ang advice ninyo diyan ay talagang na-appreciate din ni Pastor Manny kung kaya siya ay patuloy na talagang lumalakas sa kanyang pananampalataya. Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga pala si Noel Serinas na nakatira po dito sa GLBC Ujungan po. Ako po ay nakakilala sa Panginoon doon sa Palawan. Isa sa pinaka hindi ko makakalimutan na pangyayari sa aking buhay na nakilala ko ang Panginoon. At sa kabila ng aking trabaho, ako ay napunta dito sa Romblon at dito na rin na nirahan hanggang sa ngayon. Noong time na ako ay naghahanap ng church dito sa Romblon, na-meet ko po si ma'am sa school at doon po kami nakapag-usap at sabi ko mag-Bible study tayo kasi ang sabi nila ang paraan ng kaligtasan ay mayroong eternal security. Yun po ang dahilan kung bakit nakapunta ako ng Romblon. Ako po ay marunong drive, driver license po ako. At ginamit ko po sa gawain ng Panginoon. Ako po ay taga-sundo at hatid. Actually, dalawa po kami na hinahatid po namin ang mga member natin para sa kanilang bahay. At tuwing mag-practice naman po sa choir ay sinusundo din po namin sila. At isa po sa nagagamit din po tayo sa gawain ng Panginoon para makasuporta po sa Sunday School teaching po tayo na gagamit po. At maging sa instrument po na gagamit po. Kaya yung mga kaloob na binigay sa akin ng Panginoon ay talagang gagamitin ko po. At susuporta po ako sa gawain ng Panginoon dito sa GLBC Ujungan. Kaya isang PWD ako sa kabila ng lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon gawa nung sa aking kalagayan. Ako po ay marunong po mag-instrument kagaya ng gitara or keyboard. So, pasalamat talaga ako sa Panginoon kasi ipapakita ang kapangyarihan ng Panginoon sa bawat kasangkapan na kanyang gagamitin. Hinging sa aming pastor,
Salamat sa kanya dahil andito siya lagi na handang magturo sa kalooban ng Panginoon upang kung paano kami mamuhay dito sa mundong ibabaw at maging makikita ang liwanag ng bawat isa sa amin.